Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat to. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos, na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at tao sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwa. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, ngayoy paahon tayo sa Jerusalem, ang anak ng tao'y pagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ng inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa.
Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang malamlam na katotohanang umaalingaw-ngaw sa pandinig mula sa mga pagbasa natin ngayon ay ang realidad na tayo pong lahat ay may hangganan. Ang hugot ni Apostol Pedro mula sa banal na kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ito po ang ipinagbabadya ng mahal na pong Jesus Nazareno sa mga alagad patungong Jerusalem. Magsisimula na ang wakas ng kanyang pagiging taong lumalakad sa balat ng lupa kasama nila. Ang pagkakasalarawan po ni San Marcos, nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Sino nga ba namang hindi matatakot at mangangamba? Ang susuungin nila ay tiyak na pagpapakasakit at kamatayan. Sa mga pagkakataong ramdam na ramdam nating ang kamatayan pala ay sadyang kailapit at ang pagpapakasakit na sinusundan nito ay usaping hindi na dapat manatiling estranghero sa mahal na poong Jesus Nazareno po tayo dapat lalong kumapit. Siya na mananatili kailanman sa kabila ng ating hangganan. Siya na muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. May matututunan po tayo kina Santiago at Juan sa magkapatid na anak ni Zebedeo. Lumapit sila sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sablay man ang kanilang diskarte, kinainisan man sila ng kanilang mga kasama, pero ginawa po nila ang hindi nagawa ng iba. Ang paglapit sa Kanya sa gitna ng takot at pangamba. Ang natural na tendensiya po kasi kapag ikaw ay natatakot at nangangamba, ay pag-iwas at paglayo, hindi ho ba? Pag alam mong may danger dyan, iiwas ka, lalayo ka. Ba't ka lalapit ko? May putukan dyan, may nagbarilan. Ba't ka lalapit doon? Maliban kung talagang usyosero ka. Yun ang natural tendency natin. Lumayo, umiwas. Ang paglapit po ng mga anak ni Zebedeo ay palatandaan ng kanilang pananampalataya. Ang kabaligtaran po kasi ng pananampalataya ay hindi pagdududa, kundi
pangamba. Hindi naman po sana masamang matakot at mangamba. Hindi ho yan kasalanan. Hindi rin ho yan masama. Pakiramdam po yan. Hilaw na hilaw. At tayo, entitled tayo sa ating pakiramdam. Maigi nga ang natatakot kong minsan. Kasi, ililigtas ka ng iyong takot. Pag natakot kang sumuong sa panganib, ay hindi ka mapapahamak. Pag nangamba ka sa kinabukasan mo na hindi tiyak, ay di mag-aaral kang mabuti ngayon, magsusumikap sa iyong buhay para harapin ng isang mas masagana at kaaya-ayang kinabukasan. Ang takot po at pangamba ay pwedeng hindi maladaptive. Yun po kasing maladaptive kung tawagin ay ganito. Ikaw halimbawa ay nasa isang sitwasyon na nakakatakot. Pero yung takot sana, kaunti lang naman. Halimbawa, magpapabunot ka ng ngipin, natatakot ka sa karayom, pero ikaw ay katal na. Tigbi-tigbi ang iyong pawis. Tapos namutla ka na at munti ka nang himatayin. Kumbaga, yung iyong takot ay napakalaki kumpara sa iyong kinatatakutan. Bakit nangyayari ang ganun? Kasi yung mga karanasan mo noong unang panahon pa, nung ikaw ay bata pa habang ikay lumalaki, at sa ibang lugar, nabitbit mo hanggang ngayon. At yung takot na yun, ang umiiral sa iyo ngayon, kaya hindi pantay yung takot sa kinatatakutan. Ibig sabihin, maladaptive. Pero kung ikaw ay natakot ng konti, karayom lang naman. Yun naman ay lalagyan muna ng topical anesthetics bago tusukin. So hindi naman siguro kinakailangang matakot ng napakatindi. Yun ang adaptive. Ibig sabihin, yung takot mo proportionate sa kinatatakutan. Ngayon mga kapatid, ang paanyaya po ng mahal na pong Jesus Nazareno ay ang maigpawan, malampasan ang ating takot at pangamba. O yung ma-outgrow natin. Ma-outgrow natin ang mga pakiramdam na ito. At paano po natin ito ma-outgrow? Pagmamahal lang po ang makapapawi ng takot at pangamba. Di ba yung batang natatakot? Sa kulog, halimbawa, sumiksik doon sa sulok, iyak ng iyak. Ang ginagawa ng mapagkalingang magulang at mapagmahal, dinadampot siya, niyayapos. Ina-assure na malayo naman ang kulog. Naririto ako, hindi ka dapat matakot. Pagmamahal. Pero kung siksik na nga sa sulok ang iyong anak, naglulupagi na sa galbukan, tulo na ang sipon at luha, hindi mo pa pinapansin, withholding, hindi mo ibinibigay ang nararapat sana sa kanya. Lalo siyang matatakot kapag nasa pareho siyang sitwasyon sa iba pang pagkakataon kahit malaki na siya. Dahil ipinagkait mo sa kanya ang nararapat sanang ibinigay mo sa kanya. Ulitin ko lang mga kapatid, pagmamahal lang po ang makapapawi sa takot at pangamba. At ang pinakamalalalim nating takot at pangamba
ay madadaig lamang ng pagmamahal na pinakamalalim sa lahat, ang pagmamahal ng Diyos. Ang pananalig po natin sa Kanya at sa walang maliw niyang pag-ibig ay nagbibigay liwanag sa ating isipan na wala naman pala talagang dapat katakutan at ipangamba. Maubos lamang ang iyong enerhiya sa takot at pangamba. Sa gabay ng Espiritong Banal, mga kapatid, nare-realize po natin na nasa mabubuti tayong mga kamay. Naririto tayo ngayon kung saan at kung kailan nararapat. Kung saan mo man natatagpuan ang iyong sarili, ano man ang iyong sitwasyon sa buhay, ano man ang iyong pinagdaraanan, you are where you are supposed to be. Hindi yan pagkakamali. Hindi yan aksidente. Ipagkatiwala lang po natin sa Poong May Kapal. Dahil siya po ay katiwa-tiwala, mapagpatawad at mapagmahal. Ang magagawa po natin ay ilagay sa kanyang palad ang ating buhay at mamahinga roon ng payapa. Magsitayo na po ang lahat. Mahal kong mga kapatid, ipinahayag ni Kristong ating Panginoon ang kanyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya ang mapagpakasakit na lingkod, ilahad po natin sa amang mahabagin at mapagmahal ang ating mga panalangin. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging tunay na mga lingkod na kumikilos na mayroong malasakit na tulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga gobyerno, naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan at iwasan ng away at kawalang tiwala. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ating lahat nawang mapagtanto na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paggalang na binibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway kanilang maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Makalangit na Ama, tulungan niyo po kaming maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa isa't isa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga iniaalay ay kaloob mo rin sa amin. Kawaan mo kamit pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami ay makapaghain, ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas,
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pang-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.